Isang feature na nagustuhan ko dito sa OBD gauge na to is yung cold start. So for example, ito, bagong start siya. Yan. Yan. So if mapapansin nyo mga chong, nasa 1.4 yung RPM niya. Yan. Another good day and good vibes mga chong, no? So here's another episode for our channel, for our vlog. And for today's vlog, we will be talking about my OBD gauge. Bakit ba tayo kumuha ng OBD gauge? Bakit ba kailangan pa niyan? Okay. So as an old school car owner, kasi syempre may mga previous cars na akong na-own or na-drive din sa family car, ganyan and everything. Gusto mo syempre yung nakasanayan na nakikita mo. For example na lang is yung RPM. So for Suzuki Espresso, if mapapansin nyo mga chong, wala siyang RPM. Meron siya dyan speedometer, which is actually for a long time car owner, ang RPM is pakiramdaman mo na lang para pag Suzuki Espresso, pinapakiramdaman mo na lang kasi nga wala siyang RPM. So alam mo naman kasi kung ano yung malakas yung minor. Kunyari malakas ang minor mo, alam mo. So parang may diferensya siguro yung sasakyan mo or something, and then you'll have it check. Pero syempre for me, mas gusto ko pa rin may nakikita ako na RPM. If in case na, for example, mataas nga nararamdaman mo, di ba? Eh wala ka pa ring guide na nakikita pag habang ina-adjust yung minor, parang pakiramdaman pa rin. So siguro yun yung isang purpose ko kung bakit ko binili ito, OBD gauge. So para meron akong guidance sa RPM. And then siguro mga chong, another thing is yung temperature, yung engine coolant temperature. So, importante din naman siya mga chong. Well, as an old school user na car, makikita mo kasi din temperature ng sasakyan mo. Though, don't get me wrong mga chong, ang Suzuki Espresso AGS is meron siyang warning sa dashboard if ever na nag-iinit na yung temperature ng engine ng coolant mo or ng water mo sa sasakyan, is mag-warning siya dyan. Eto, and galing yan sa manual. So if mapapansin nga, yan yung lalabas or magka-flash dun sa dashboard nyo if ever meron din, if ever na nag-iinit na yung temperature ng coolant nyo. And another thing is yung voltage meter. Actually marami naman nabibili dyan na voltage meter na isasaksak mo lang dito sa ibaba, eh makikita mo yung voltage mo, or ilalagay mo siya, series mo siya dun sa battery, and then that's it. Makikita mo na yung voltage, lagay mo siya dyan sa baba, may voltage meter ka na. Pero bakit ka pa magaganon kung andito naman na lahat? So yun din yung isang purpose. Though again mga chong, sa manual din, ayan, meron tayong warning if ever may diferensya ang iyong battery or any series ng battery mo, alternator, ayan, may warning naman siya dyan. Hindi pa rin naman talo for Suzuki Espresso when it comes to dashboard information. Lahat pa rin siya mga chong may warning. And yung mga owners ng Suzuki Espresso AGS, you can find those information dun sa ating manual. So, yung isang feature na nagustuhan ko dito sa OBD gauge na to is yung cold start. So for example, ito, bagong start siya. Yan. Yan. So if mapapansin nyo mga chong, nasa 1.4 yung RPM niya.
Yan. So, yan. Naka cold start siya. Nasa 1.4 to 1.3 naglalaro yung RPM natin. Siguro mga ano ba 1 minute to 2 minutes ganyan. So, nakakatuwa lang tignan, di ba? Kaya gusto ko tong RPM na to, itong OBD na to, gauge na to, is dahil dun sa function na yan, yung RPM. Yan o. So, ayan. So, okay na siya mga chong. So, indicator na operating state status na siya. Ayan. So, nag 850, 840 to 50. Pag nag aircon, ganyan yan. So pagka walang aircon, tingnan natin. So ngayon naka aircon siya. Tayin natin magsara yung aircon, mag automatic yung aircon. So dyan lang siya naglalaro mga chong. Ayan, nawala yung aircon. So ayan, nandyan pa rin naman siya sa range na yan, 850, 840. Sa saya nagbukas ulit yung aircon, nag 860 siya, 870. Ganun. So hindi ganun kalakas yung jump niya mga chong ang Suzuki Espresso natin when it comes sa RPM. Ayan, namatay ulit. So nandun lang siya sa range na 840, 850. Pag nagbukas yung aircon, 860, 850. Bababa ng 840, 840 to 860, mga ganun lang siya. So doon ako natutuwa. And another one is syempre yung ECT natin. Ayan. Marami siyang pwedeng gamiting design na gusto nyo. So just pipindutin nyo lang itong nasa gitna. So you can choose from different designs na gusto nyo. Ayan, marami. So ayan, may ganyan din. Makikita mo yung speed, RPM, temperature, coolant temperature, ASL, voltmeter, CVT, mga ganyan. And ayan, yung ganyang design. So yan, meron din ganyan. Tapos ito yung tawag dito, ayan, PID, meron din siya. And then tawag dito, ayan yung sa akin. Then pwedeng i-change tong dalawang to, ipindutin nyo lang tong left and right. For example, itong RPM, i-change ko ng kung ano man na gusto nyo, na prefer yung i-monitor. Ayun, so napakagaling. Ayan, ito pala yung sa akin, yung gusto ko, kasi nandito yung may ECT na ako dito, then may ano pa ako dito, gauge pa na temperature. Ayan, yung sa kung gaano ka init na yung coolant mo. So nasa optimal temperature siya, gitna. So nandyan lang yan, 90 ECT lang yan, bababa lang ng 85, 90, 92, yan minsan pag sobrang tagal mo nang bumabiyahe. Of course, itong voltmeter, yan, importante rin yan sa akin. Gusto ko makikita kung ano na yung status ng battery ko. So 2 years na tong Suzuki Espresso AGS natin, so hindi ko sure kung pa-lapse na ba yung battery na stock neto. So siguro pag medyo nagto-12 na yan, kakabahan na ako, magpapalit na rin ako. So, ganun yung feature niya. So, mga chong, tulad ng sinabi ko, suction cup method ang ginamit ko. Ayan. And then, nandyan lang naman yung wire niyan. Ayan, isasaksak nyo lang. Inilusot ko lang siya. So, mga chong, tatanggalin nyo lang to. Itong cover na to. And also, tanggalin nyo rin tong cover na to para mailusot nyo yung wire. Maisiris nyo yung wire pababa. And then yung OBD connector nandito lang yan sa ilalim. Ayan, hanapin nyo yan, OBD diagnose. I-hold nyo lang yung OK, yung sa gitna. Again, ito ganito siya chong. So ayan yung favorite kong section. So i-hold nyo lang tong gitna. Ayan, mapupunta kayo sa settings sa menu. Baba lang kayo, punta kayo ng OBD diagnose. Press gitna, OK. And then scan DTC, may clean DTC, auto clean meron din. So scan, doon tayo sa scan. So scan natin siya. So no DTC, so walang error siyang na-scan. So malinis naman yung espresso natin. So ayun, ganun lang siya kadali. Tapos return nyo lang. Ayan.
return. Kung gusto yung galawin yung settings, andyan na marami siyang settings, language, sound switch, and speed alarm. Pwede nyo siyang lagyan ng alarm mga chong. So, battery alarm, kasi nga meron din siyang battery indicator, meron siyang speed indicator kung gusto nyo alisin, ay i-set up. So, marami siyang pwedeng gawin. So, ganito kalupit tong OBD gauge na to. At kung ako sa inyo, bili na kayo. Ayan, hindi to sponsored mga chong. Yan yung favorite ko. So again, yung sa akin yung settings ko, may RPM, may ECT, may voltage regulator. Ito, dahan-dahanin nyo lang to. Ayan. Tapos angat. Ayan. So may mga ngipin naman yan. So dahan-dahanin nyo lang yung pagbaklas. So nakaganyan kasi yan. So dadahan-dahanin nyo lang yung paghila. And then angat nyo lang ganyan. So dito sa baba mga chong, makikita nyo to. Ito. Yan yung OBD connector. Ayan mga chong. Tignan natin. So ayan. Yan yung OBD connector. So dyan yung isasaksaking wire. Ako nga idinaan ko lang dyan. Tapos itinali ko lang dyan. Actually siniksik ko nga lang dito para hindi pakalat-kalat yung wire. So ayan, malinis naman siya. So from here, ayan, ibinaba ko siya dito. Tapos isinaksak ko yung OBD connector dito. Ganun lang siya kasimple mga chong. Tapos ibalik nyo lang to. Ayan, first ayan yung sa baba. And then push nyo lang yan pataas, ay push nyo lang yan paloob, maglalak na yan. So ganun lang siya mga kasimple chong. So again, yung OBD connector or OBD socket nandito lang yan. Hindi kayo mahihirapan hanapin. And then susundan nyo lang naman yung pins yan. So pag nakuha nyo na yung pin, isaksak nyo na. So ayan, again, ayan o. Diyan siya, oh. Nakasaksak siya dyan sa OBD socket. Ayan. Alright, so ganoon lang siya kasimple mga chong. Idadaan nyo lang dyan, ihulog nyo lang muna siya dito pag natanggal nyo na itong trim na to. Ito, ihulog nyo siya. So pag tanggal na ito mga chong, i-slide up nyo lang. I-slide up nyo lang. Then that's it mga chong. May mga lock lang yan dito. Lock dito, tsaka doon sa loob. Ganun lang kasimple mga chong. Yan, tapos push nyo lang yan. Nakalock na yan. Alright, so kung magkano man yung OBD gauge natin, I think that's around 1,300. So but I'll put the link sa description na lang mga chong. Feel free to look at it and decide if kakailanganin nyo ba to. But again mga chong, ako lang kasi is gusto ko lang gusto ko lang na mga ganyang view. Pero again, pwede nyo hindi lagyan mga chong. May warning si dashboard ni Suzuki Espresso AGS or Suzuki Espresso para sa mga kakailanganin nyo na warning, temperature, battery, ano ba, oil, nandyan may mga warning siya dyan sa dash na yan. And sa mga may-ari, again, tignan nyo yung booklet nyo para sa guidance ng mga warning lights or warning dash natin sa Suzuki Espresso natin. Lang naman mga chong, hopefully makatulong ako sa if ever na meron dyan may mga gustong maglagay din niyang OBD gauge na yan. Napaka-helpful niya, walang mawawala sa inyo. Actually, pampastig pa nga ng itsura pag meron dyang gauge. Kala mo racing na, joke lang. Pero yun nga, yung speedometer, may speedometer din siya. Pili na lang kayo nung preview niya or yung design niya. Maraming mapipili dyan. Ako kasi gusto ko to, kaso nga may speedometer. So dalawa yung speedometer ko, which is wala namang kaso.
Importante sa akin yung RPM. Ayun. So, then may RPM siya dito sa gilid. May arrow kumbaga, tas yung sa gitna may speedometer din. Ayun. So, that's it mga chong. Again, thank you for watching. Please do share, comment, like, and subscribe. Any questions mga chong, comment nyo lang dyan para masagot natin. And watch out for more updates or more videos regarding our Suzuki Espresso AGS. Thank you. Keep the good times and good vibes rolling. Peace out.